beloved Boss Mike Cervera. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Correct! Di nyo nga makita nga si speaker, ano? Marami na nag-aantay sa kanya eh. Si speaker, tahimik lang. Bira lang bira mga DDS. Si speaker, walang sinasabi mga kababayan. Bernard Santos, wag naman ganun. Oo, wag naman ganun. Kagagastos ko lang kanina. Kaya nga ako nagpoporsige mga kababayan kakabenta. Oo. Siyempre, kailangan kumita. Kasi maraming umaasa sa atin. Kung hindi nyo lang alam, ano? Maraming umaasa. Nako, kahapon lang, dalawang nagpa-Gcash. Ang hirap tumanggi mga kababayan kapag binigyan ka na ng resibo na kailangan talaga, di ba? Kako naman kukunin yung mga kababayan kung hindi ako maghahanap buhay, hindi ako magninegosyo, di po ba? So etong ginagawa ko, nagninegosyo ko, hindi lang para sa sarili ko, para sa ibang tao at para sa nanay ko. Kasi nanay ko na lang umaasa sa akin. Yung mga anak ko, si Jem pa pala, umaapila. Oo. At saka 5 aso, mga kababayan, inaalagaan niya. Ganun po yun, mga kababayan ko. Oo. Ang umaasa sa akin, nanay ko, tsaka si Jen, tsaka yung mga 5 aso. Matangay talaga. Totoo po, mga kababayan. Kita nyo? Yung mga anak ko, mga kababayan, may kanya-kanya ng negosyo. Kulang na lang, mga kababayan, ako nililibre lagi eh. Kita nyo, mga kababayan ko. Alam nyo kapag mabuti kayong tao, ibibless kayo ni bro. Yun po yung napatunayan ko. Huwag nyong papabayaan ang inyong magulang, number 1. Hanggat meron kayo na blessing na natatanggap, ibahagi nyo unang-una sa magulang ninyo. Gaano man niyang kasama, tandaan nyo, yaan ang siyang mismo lumikha, gamit-gamit ang kanyang katawang lupa. Di ba? Di totoo totoo yan. Subukan nyo, mga kababayan ko, yung blessing na ibibigay sa inyo ni bro, dahil mabuti kayo sa inyong magulang, nasa Biblia po yan. Nasa Biblia. Wag na wag nyong paluluhain, ang inyong ina, na siyang nagdala sa inyo, kanyang sinapupunan. Yun po yun. Nasa Biblia yan. Dahil hindi kayo ibibless ni bro. Promise. Oo, mga kababayan ko maaga kaming naulila sa ama. Nanay ko, mga kababayan, itinaguyod kaming magkakapatid, 4. Pero nyo, nag-iisa lang nanay ko, 4 kami, mga kababayan ko. Sukdo lang maglabandera yung nanay ko. Oo, totoo yan, mga kababayan. Sukdo lang umakyat ng mga puno ng mangga, ng mga sampalok, ng mga bayabas para may maibenta sa palengke, mabuhay kaming mga, di wala sana kayong vlogger na ganito. Kaya proud na proud ako sa nanay ko Sa totoo lang lagi ako nasa tabi. Ayokong iwan. Kasi yung pagbubuhat na mabibigat, mga kababayan. Ako gumagawa noon. Di naman siya pagtataas ng bangko. Kapag tinanong niyo ako sa nanay ko, ako pinakamabait. Pero hindi nyo, mga kababayan, kahit anong hirap, napapatawa ko nanay ko Sa totoo lang. Makita niya lang yung mukha ko, tuwan-tuwa na ganun yun. Diretso na tayo dito, mga kababayan ko, baka magkaiyakan pa tayo. Tandaan nyo, pare-paras tayo na may istorya. Di ba? Sa pamilya,
sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa jowa, o sa kumare nyo na niloko yung kumpare nyo dahil sa inyo. Oh, di ba? Sa amin, right, ayoko kasi baka mamaya umiyak ako rito. Kapag ka nakausap niyo ako ng personal, nagkwento ako ng buhay ko. Oo, naku, baka mag-iyakan kayo. Hindi ko na ikikwento yung mga nanloko. Oo, bati-bati naman na kami. Oo, ikikwento ko na lang yung tungkol sa buhay namin ng nanay ko. Oo, hindi, Big Daddy. Pangatlo ko, may bunso pang isa. Oo. Ako din, madaming kwento. Batibat! Ito na. Ito na. Banatan mo nga. Nawawala tuloy ako sa kwento. Dito sa topic natin, mga kababayan eh. Attorney Princess, banatan mo nga si Buday. Walang yayan eh. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Correct. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Correct. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Oo nga. Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Ano? Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Bakit? Takot ba kayo kay Speaker, Aber? Oo nga. Naiisip ko to. Bakit? Takot ba kayo kay Speaker? Hindi na nga tatakbong presidente. Hindi nga pumapasok sa survey. Ano kinakatakot nyo? Di ba mga kababayan, bakit ba takot na takot si Buday kay Speaker? Ako nagdududa sa inyong dalawa. Baka naman crush ni Buday si Speaker. Gwapong-gwapo naman si Speaker, Tisoy. Matangkad, makinis, maputi. Gwapo, mistiso. Di po ba mga kababayan? Buday, alam mo na. Takot silang tumakbo. Pero kung si Sara at Lenny maglalaban, for sure, mananalo si Lenny. Sinabi mo pa! Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Correct, nagpapakitang tao. Kunyari mabait sila, pero sa totoo lang mga kababayan, sa likod ng mga sinasabi nila, yan po ang katotohanan, mga kababayan, ay sila mismo yung mga lumalabas sa kanilang bunganga. Ganon, mga kababayan ko. Nakasulat po yan. Saan? Sa balot ng tinapa. Di po ba? Kung sino, mga kababayan, kung sino ang siyang nanghuhusga, ay siya talaga ang may sala, mga kababayan, nasa supot ng tinapa, nakabalot. Basahin nyo lang, mga kababayan, mababasa nyo yan. Di po ba? Ang unang pumukol, mga kababayan ko, ay siya talaga ang makasalanan. Tama po ba, mga kababayan ko? Hindi po ba? Yun ang totoo. Kung sinong unang pumupukol, siyang mismo ang makasalanang tao. Kaya mga kababayan ko, pag-isipan nyo ang lahat ng mga nangyayari dito sa bansa na to. Maraming mapag-imbot tulad ni Buday nyo. Maniwala kayo. Sigurado.
napakadaling isipin pero hindi maiisip ng mga DDS yan. Sapagkat yung kanilang mga inaabot na pangunawa ay hanggang pang number 1. Oo. Hindi na kailangan umabot pa ng number 10 dahil hindi na talaga sasabog ng mga ulo niyan. Gets nyo po, mga kababayan? Gets nyo? Tuloy na. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, Ah, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. correct. Pero si Speaker, Mm, wala sa checklist. wala. Nasa trabaho. Nasa trabaho, Jojo Villanueva. Eh, ikaw ha? Uy, yung pinapaalagaan ko. Pwede na ba ako? Pwede na bang ayusin, maglipat? Di ba, Jack Patty? Tokin naman. Di ba, mga kababayan, tulad ni Culaong, yung idol mo. O, kita mo, nakakulong, hindi na nagpapakita. Nakakulong! Natuloy. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa Correct. pera ng taong bayan. Correct, yung pagrespeto sa pera. Eh, kita niyo yung balita ni Atty. Claire kanina. Halos 6 na bilyon ginasta daw sa pagkain ng ating mga anak, mga bata, mga estudyante sa mga paaralan. Anong ginawa? Ginawang farm ng Korean bag. Grabe. Oo, pinaamagan, mga kababayan. Kaya tuloy mga. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Correct. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Correct. Totoo ho yan. Trabaho lang sila ng trabaho, gawa ng mga batas para pakinabangan ng taong bayan. Pero pong itong sibuday ninyo, kita nyo naman, tira dito, tira doon, lahat na tinira, mga kababayan. Oo. Sarah, baka naman gusto mo magpatira din. Hindi yung ikaw na lang ng tira. Oo. Hindi naman ikaw sinasagot ni Pangulo. Hindi ka naman sinasagot ni Speaker. Tahimik lang silang dalawa. Pero ikaw, wala kang ginawa kundi tirahin sila. Iba. Sige, tuloy. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Nako! Sabi ni Winnie del Rosario, boto po natin si Boss Mike para, ayoko. Sa totoo lang, ulitin ko lang sa mga hindi nakakalam, yung mga bagong subscriber, shoutout sa inyo. Sa mga bagong subscriber, kauupo pa lang ni Pangulo, may offer ng trabaho, tinanggihan ko. Ang ganda, mga kababayan. Biruin nyo, mga kababayan, sa custom. Taga-kolekta ng pera, mga kababayan. Kukolekta ko yung mga bayad, baka sabihin nyo na naman kung anong kolekta. Pera, bayad nyo, mga bayad. Naku, iniisip ko, mga kababayan, mahirap na, mga kababayan, na masadlak ka sa tukso. Diba? Mamaya, mga kababayan, kahit anong buti mo, baka matukso ka. Maging katulad ka ni Sarah. Ayoko ng ganun. Ayoko. Oo, masaya po ako sa buhay ko. Nakakakain ako ng 2 beses sa isang araw. Diba? Tama na yun. Maging masaya na tayo. Nakakabili ka ng gusto mo. May bahay ka. Di ko na nga alam kung saan ako titira. Meron kang sasakyan. Makakapunta ka saan mo gusto. Diba? Kulang na lang, mga kababayan eh. Mag-drive ako hanggang Europa eh. Hoy, kilabot. Kanina pa ako naka-live. Di ba? Makontento lang po tayo sa sapat. Kapag lumabis na yan, masama na. Tama na. Yung eksakto sa plato, lagi kong ini-explica. Yung eksakto, yung pagkain mo sa isang plato, sapat na. Kasi may hangganan ng kabusugan. Parang kayamanan din yan.
Pag sobrang dami, hindi na nakakabuti, nakakasama na sa pagkatao mo. At higit sa lahat, yan na mag-uumpisa ang paglimot mo sa kanya. Di mo ba mga kababayan ko? Kita nyo, yung mga mararaming pera, sukdulan, wala nang magawa sa pera. Kahit na mga ordinaryong tao, pinapapatay na nila. Daming pera eh. Wala nang paglagyan. So anong gagawin mo dyan? Ha? Feeling mo, ikaw na, mas powerful ka pa kay bro. Alam nga, di pwedeng ganun mga kababayan ko. Lagi po tayo magpapailalim sa ating amang lumikha nang siya ang gumabay sa atin sa tama. Hindi yung mga kababayan, hihigitan natin kung ano ang kanyang kapangyarihan. Ganon! Ha? Mga kababayan, ano? Dito lang ho kayo makakarinig niyan. Sa totoo lang eh. Oo. Baka, sabi ni Sangkay, magpastor na daw. Natawa ako bigla eh. Uy! Sabi ni Sangkay, oh. Uy, bro, magpastor ka na nga doon sa amin. Sabi ko, pwede naman ako maglingkod kahit hindi ako magpastor ah. Diba? Oh, ay naku, oo, Alaisa. Sa totoo lang, never akong gumawa ng kasalanan sa isang babae. Hindi ako nangaliwa ni misa sa buhay ko. Yan ang aking ipagmamalaki, mga kababayan ko. Sa buong buhay ko, never akong nangaliwa. Oo. Pagmamalaki ko yan. Sumasabat yung nasa likod. Oh, sige na, tuloy na. Ang sagot po namin, trabaho, Correct. hindi drama. Yun. Maraming salamat po. Yun, trabaho, hindi drama, mga kababayan. Di ba? Oh. Maatuloy ang isa. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!